Ang Pilipinas ay kasama sa tinatawag na First Island Chain sa Pasipiko. Ang First Island Chain ay ang unang defensive perimeter ng Estados Unidos sa Asia. Ang geopolitical concept na First Island Chain ay binanggit ni John Foster Dulles noong 1950s during the Korean War. Ang First Island Chain ay ang major archipelago sa East Asia mula sa Kuril Islands, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, Philippines, Borneo at Malay Peninsula. Ang motivation sa likod ng geopolitical concept na First Island Chain ay para mapanatiling American Lake ang Pacific. Ito ay tahasang sinabi ni US President Dwight Eisenhower noong 1954. Kaya kung inyong mapapansin, ang bansang Estados Unidos ay involved militarily or politically sa mga bansang nasa First Island Chain. Ang layunin ng Estados Unidos sa pagkakaroon ng military presence at political control sa First Island Chain ay upang hindi umabot sa dalampasigan ng mainland United States ang anumang banta sa seguridad nito na manggagaling sa Asia. Noong October 1945, ang US Senate Committee on Territories and Insular Affairs ay nagkaroon ng hearing tungkol sa rehabilitation ng Pilipinas pagkatapos ng World War II. Ang isa sa mga resource speakers nila ay si Vicente Villamin, isang Filipino na lawyer-economist na nakabase noon sa Los Angeles. Ang sabi ni Vicente Villamin, "With the establishment of first-class naval and air bases and their territorial appurtenances in the Philippines, the spearhead of America's strategic plan in the Pacific will not be Pearl Harbor in Hawaii anymore, but the Philippines, 5,000 miles beyond toward the Asiatic mainland." The main idea is this, as I understand it, is that in case of war the battleground will be far from the American mainland, with a better chance of intercepting enemy attacks near their points of departure. Sa makatuwid, tayo ay panangga ng Estados Unidos, at ang panangga ang unang tinatamaan ng bomba. Bago muna sa dalampasigan ng California, dito muna sa atin mangyayari ang digmaan. Noong 1984, ayon sa kanyang akdang The Key Role of U.S. Bases in the Philippines, binanggit ng American political scientist na si Anthony James Gregor ang tatlong strategic functions ng U.S. military presence sa ating bansa. 1. To protect a friendly Philippines. 2. To provide a forward defense perimeter for the U.S. And 3. To establish support installations for supply, repair, and staging services for American forces in East and Southeast Asia. To protect a friendly Philippines. Yan ang madalas na function na ibinebenta sa atin upang ating yakapin muli ang paglawak ng military presence ng ating colonizer sa ating bansa. Ngunit ang dalawa sa functions na ito na kung saan ang Pilipinas ay forward defense perimeter at support installations for supply, repair, and staging services for American forces in East and Southeast Asia ay naglalayong isama ang bansa natin sa war theater ng Estados Unidos sa ating rehiyon. Dapat natin itong bigyang diin. Mula noon, hanggang ngayon hindi nagbago ang pananaw ng Estados Unidos kung ano tayo sa kanila. Panangga. Kaibigan? Sige, kaibigang panangga. Hindi lamang haka-haka na tayo ay kabilang nasa war na pinaghahandaan ng Estados Unidos. Noong January 9, 2023, sa kanyang interview with Financial Times, malinaw na sinabi ni Lieutenant General James Bierman, ang American Commanding General ng 3rd Marine Expeditionary Force and of Marine Forces Japan, na ginagawa na nila sa ating rehiyon ang ginawa nila sa Ukraine. Kaya nila na-achieve ang level of success na kanilang na-achieve sa Ukraine. Training for the Ukrainians, pre-positioning of supplies, identification of sites from which we could operate support, sustain operations. Ang tawag dyan in military terms ay setting the theater, isang paghahanda sa gera. At ang sabi ni Lieutenant General Bierman, there are setting the theater in Japan, in the Philippines,
in other locations. Ang ginawa nila sa Ukraine noon, ginagawa na rin nila sa ating rehiyon. Siguro naman alam natin ang kinahinatnan nito. Ano bang gera ang pinaghahandaan ng Estados Unidos sa ating rehiyon? Ang usaping ito ay pauli-ulit ng pinag-uusapan sa US media, gera nila laban sa China. At anong panganib nito sa atin? Dahil tayo ay kasama sa war theater ng Estados Unidos, tayo ay isa ng legitimate target ng China kapag nangyari na ang digmaan nilang pinaghahandaan ng Estados Unidos. Malinaw ito na target tayo. At intensyon ng Estados Unidos na gawin tayong isa sa mga target upang magkaroon ng targeting challenge ang China. Noong February 2, 2023, sa article sa The New York Times, sinabi ni Edward Wong at Eric Schmidt, "In any war, operational and supply bases would be among the first targets an enemy would try to strike." At sinabi ni Jacob Stokes, isang senior fellow sa Indo-Pacific Security Program ng Center for a New American Society at isa sa mga advisor ni US President Joe Biden noong Vice President pa siya, "If China is going to try to take steps with its missile arsenal to take out locations where the US projects forces, it now has more targets it would have to deal with." Ganito rin ang sinabi ni Zach Cooper of the American Enterprise Institute, a right-leaning think tank in Washington, D.C. Noong interview ni Zach Cooper noong February 2, 2023 with the US government-funded PBS, tinanong si Zach Cooper, how will the US use these military bases in the Philippines with the goal of confronting China's influence in the region? At ang sagot ni Zach Cooper, I think the objective here is to provide new assets where the United States can place its forces, so they are not so focused on just a few bases in East Asia. Sa ngayon, ginagamit talaga ng United States ang Okinawa at Guam bilang pangunahing operating locations nila, at yung pagkakaroon ng kakayahan na mag-diversify palayo sa iilang locations lang, ginagawa nitong mas mahirap para sa China yung challenge ng targeting. This is 2023. Bumalik tayo ulit noong October 1945 during sa hearing ng US Senate Committee on Territories and Insular Affairs tungkol sa rehabilitation ng Pilipinas pagkatapos ng World War II. Ang sabi noong 1945 ng kanilang Filipino resource speaker na si Vicente Villamin, "Do we realize the full significance of the special military position of the United States in an independent nation like the future Philippine Republic? It means that the Philippines, whether it likes it or not, will be involved in any war in the Pacific in which the United States is a belligerent." Hindi ba't ganyan din ang tono ng sinabi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1975? If the purpose of American military bases is to strengthen American military posture in the Pacific or in the Indian Ocean and throughout the world, does this not expose the Philippines to the animosities, suspicions, and the conflicts arising out of this American military buildup? Animosities and conflicts that we have no participation in making. And do not these bases endanger the safety of the Filipinos and the Philippines not only from conventional armed attack, but from possible nuclear attack? At ngayon sa ating panahon, tayo ay humaharap sa panganib ng tinatawag namin sa international relations na Great Power War, at ang Pilipinas nating mahal ang malamang ang isa sa mga magiging battleground.